kapuso! Merry Christmas and a Happy New Year! Ayan, we are at the final stretch of 2023. Ilang araw na lang, 2024 na. Anong masasabi mo, Sonja? Ang masasabi ko lang talaga, God is faithful. Amen. As in, yun lang. Kayo, Miss Felici, ano yung nilulook forward mo sa 2024? God will be faithful! Yes! Tama, no? Okay. Kami po sa The 700 Club Asia ay kaisa ninyo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kalakip niyan ang aming mataimtim na panalangin sa masagana at ligtas na 2024 para sa ating lahat. Amen! At huwag nating kalilimutang magpasalamat sa lahat ng blessings ni Lord at lahat ng natutunan natin sa taong 2023. Despite all the trials and the chaos that we've all been through in 2023, by faith we say, thank you, Lord! Yes! At sa espesyal na araw na ito ay may mga stories kami na tsak makaka-inspire sa inyo. Yung isang story ay kwento ng isang singer. At yung pangalawa naman ay kwento ng parents ng isa sa members ng sikat na P-pop group sa bansa. Kaya abangan nyo yan. Meanwhile, sa una nating kwento, kamakailan lang ay sumiklab ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Saksi ang ilan sa mga kababayan nating OFW na nagtatrabaho sa Israel. Panoorin natin ang report na ito. Matapos masaksihan ng buong mundo ang walang awang pag-atake ng teroristang Hamas sa Israel, nakakalungkot na dumarami ang mga pagkilos laban sa Israel at sa mga Hudyo o ang tinatawag na anti-Semitism. Glory to the martyrs! Bagamat na sorpresa ang Israel sa walang kaabog-abog na pag-atake ng Hamas, nakita natin ang kahandaan nito sa pagtatanggol sa bansa. Dahil sa mga napabagsak na kalaban, ibinaling ng kritiko ang galit sa Israel. We are not occupying Gaza. Hamas is the government in Gaza. Israel is not responsible for Gaza. We are not in war against the Palestinians. This war is against the Hamas. Para sa ating mga overseas Filipino worker o OFW sa Israel, tulad ni Jackie at Raquel, mabuting tao ang mga Hudyo. Bihira lang po sa Israel yung unlike sa ibang yung mamatratuin ka dito sa Israel po, kasama ka sa dining, you are a family for them. Mararamdaman mo na truly they are chosen people of God. Sobrang galang po nila, marespeto sila, lalo na po sa babae. Ay, sila naman po talaga ay tuturing kang kapamilya. 18 taon ng metapelet o caregiver si Raquel sa Israel. Sa tagal niya rito, napamahal na siya sa Israel at sa mga Hudyo. Kaya't hindi niya mapigilang mapaluha habang inaalala ang kalunos-lunos na sinapit ng maraming Hudyo at ibang lahi sa kamay ng mga terorista. Sobra-sobra pong nakakaawa ang ginawa nila, hindi makatao. Samantalang sila mahal ng Israel, ng mga Israeli, mahal na mahal sila. Sanay na si Raquel sa mga rocket attacks, kaya sa halip na umuwi ng Pilipinas, magpapatuloy pa rin umano siya sa pagtatrabaho dito. Hindi rin matanggap ng OFW na si Jackie ang kaawa-awang sinapit ng mga Hudyo sa kamay ng mga terorista. 16 na taon na si Jackie sa Israel. Nagtatrabaho siya dito bilang caregiver. Parang normal lang siya, pero nung nakikita mo na yung talagang nangyayari po na meron ng pagpupugot ng ulo ng bata, may sinusunog na buhay, mga ganyan po yung tumatakbo sila na kala mo movie pero it's true, it's happening. Super inhuman na kasi yung nangyayari. Parang ang kalaban mo lang puso. Ayon sa datos, mahigit 1,000 na ang mga nasawi sa panig ng Israel at libo-libo naman ang sugatan. Dagdag pa dito ang daan-daang hostages na hawak pa rin ng mga Hamas hanggang ngayon. The Israelis show their support and appreciation to the Filipino people. During Yolanda, during Marawi, we were there. And we sure and confident that the Filipino people will keep their support to our nation.
Ang mga kaganapan sa Israel ang nagsisilbing timetable o sentro ng muling pagbabalik ni Kristo. Dahil sa paniniwala ng mga Kristiyano at Hudyo, ang bansang Israel ay binuo ng Diyos at kanyang ililigtas. Kaya mahalaga na dapat bantayan ng bawat Kristiyano ang mga pangyayari sa Israel at Middle East. Nakasaad sa Biblia, si Yahweh mismo ang magiging pader na apoy ng Jerusalem at ang kaluwalhatian niya ay lulukob sa buong lungsod. Zacarias chapter 2 verse 5. Ako si Josh Bermejo at ito ang CBN Asian News Pagsusuri. Marami pong taong namatay, nasugatan, nawala ng tahanan at nahiwalay sa kanilang mga kapamilya. Karamihan sa kanila ay mga inosenteng mga mamamayan na nais lang mabuhay ng masaya at matiwasay. Karamihan sa atin ay hindi nauunawaan ang lalim ng conflict na ito sa pagitan ng Israel at Palestine. Sa ngayon, ang maaari nating gawin, ang pinakamahalagang pwede nating gawin ay manalangin. Tayo manalangin. Heavenly Father, you are the God of all nations. Panginoon, lumalapit kami sa inyo at nilalapit namin ang sitwasyong ito na nangyayari sa Israel. Lord, sabi mo sa iyong salita na we should pray for the peace of Jerusalem. At in obedience to that, Father, we are praying for that peace, Lord. For that peace to be in every heart. Alam namin na ikaw lang ang makakabigay ng ganoong kapanatagan, kapayapaan sa kanilang mga puso. So right now, Father, we pray for their salvation. We pray for the salvation of the Jews, not only the Jews, Lord, everyone else that is in the conflict, Panginoon, the Palestinians, the children, the women. Panginoon, we pray na sa oras na ito, Lord, maririnig nila ang katok mo sa kanilang mga puso, Lord, and they will let you in, and they will experience the peace that surpasses all understanding. We also pray for wisdom for the Israeli government, Lord God. We pray for uncommon wisdom how to handle this situation right now, Father God. Lord, we thank you na meron ng mga pinalaya na mga hostages, Panginoon, but we continue to pray for your wisdom, Lord. We continue to pray for your protection, Lord, for the innocent, Father God. We continue to pray for provisions, Lord God. We continue to pray for the truth to be exposed, Panginoon, dahil alam namin na maraming nagtitake ng advantage, Panginoon, at kung ano-anong klaseng kasinungalingan ang lumalabas. Father, right now, we ask you, the way, the truth, and the life, Lord, to take over, Father God, and intervene. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magbabalik ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Lumaki si Ajeng sa pamilyang mahilig sa musika at pangarap niyang maging isang mahusay na mga awit. Pagkatapos magkolehiyo, nagtrabaho siya bilang content writer sa umaga at show band singer sa gabi. Music and writing have always been my lifeblood and passion. So, ramdam na ramdam ko yung I could do anything. My mom would say, and in her words, kayong apat na magkakapatid, I raised you na maging careful, maging maingat lagi, pero ikaw, 10 o'clock, paalis ka pa lang ng bahay, lahat ng mga kapatid mo tulog na. So, I felt na parang medyo rebelde. Dito rin niya nakilala ang lalaki na nagbigay sa kanya ng kakaibang saya. Ngunit hindi nagtagal, naging magulo rin ang kanilang relasyon. I was hanging on to something I thought na I needed, which is the relationship. Dito na nagsimulang magbago ang lahat. Magkasunod na dagok sa buhay ang kinaharap ni Ajeng. On the heels of that breakup, I started feeling something in my throat. I went to the doctor, to the hospital, and then I had an endoscopy. There was a cyst on my left vocal cord.
So, if there was any experience in my life that made me shatter, that was that moment. Because naisip ko, paano na ako kakanta? Paano na ako makipag-communicate? That would be lost income. We will need to extract the cyst via surgery. So we will need you to do 2 weeks of absolute vocal cord rest. So I had to leave work. Feeling ko, lahat ng mahalagang bagay that I thought were the things that meant the world to me, isa-isang tinatanggal sa akin. Sa panahon ng pamamahinga, inanyayahan si Ajeng ng isang kaibigan na dumalo sa isang Kristiyanong simbahan. When I got to that Sunday service, the pastor was sharing about a message. And when he said to lift up your Isaac, parang doon ako natamaan na parang I have been holding on to so many things. And when I looked at what those things were, they were empty pala. And ang kailangan ko pala was really to really discover the real source of my joy, and that was Jesus. So that very day, I surrendered my life to Jesus. Unti-unting lumilinaw ang lahat para kay Ajeng dahil lahat ng nawala sa kanya ay pinapalitan ng Diyos ng bago. So I went back 2 weeks later as promised, and the doctor said, let's look at the cyst again. I could see on the big screen my vocal cords, and you know, it's amazing. The cyst was not there. He asked me, what did you do within those 2 weeks? And I said, I just gave my life to Jesus. Hindi makapaniwala si Ajeng sa himalang natanggap mula sa Diyos. Sinubok ni Ajeng na balikan ang talentong bigay ng Diyos. Nag-audition siya sa isang proyekto ng musical conductor, composer, and director na si Gerard Salonga. And I got in, and things started, falling into place. I got signed by a band called Sipol. We released music under GMA Records. Hindi rin nalimutan ng Diyos ang puso ni Ajeng. In 2005, three years after being completely single and devoting my life to Jesus, I got reacquainted with a high school friend. That guy, actually, he ended up becoming my husband. I'm a worship leader in church, and while I am now releasing music as a solo artist, my husband also serves in church. I see the faithfulness of God because He made me experience a love that is so unconditional that I can't help but say, Lord, I don't want my old life. I want this life with you. Kaya mo yan. Wow, that was an incredible story of redemption and grace. It's amazing to see how God can turn our lives around when we surrender to Him. Alam mo, feel ko kasi singing is also one of my loves. And my gosh, what a second chance. Pero grabe, kasi yung journey ni Ajeng, no, sa mga kinaharap niyang temptasyon sa music industry, patungo sa buhay niya ngayon, natahimik, kapiling ng kanyang godly family, talaga namang nakaka-inspire. Kasi kitang-kita yung power ng prayer and faith in action sa buhay niya, di ba? That's right. So what's interesting pa was how she faced challenges, not only in her career, but also in her personal relationships. Naalala ko tuloy yung sasabi sa Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Grabe, no? Align na align yung verse na yan sa journey ni Ajeng, and yung decision niya na magtiwala sa Panginoon, especially during the tough times, nag-lead sa healing and restoration niya. Alam mo, ang isa pang na-appreciate ko kay Ajeng ay yung acknowledgement niya na may struggle siya sa pride. Lahat naman ata tayo, no? It's something many of us grapple with, thinking na we can control our lives better than God can. Pero nakita naman natin na she surrendered her plan to God's plan, and that's what brought her true freedom. And the fact that she not only found healing but also a purpose in serving God through her talents is truly remarkable. Kasi God doesn't just restore, He really transforms. At syempre, wag natin kalimutan yung plot twist, di ba? Nagkita ulit sila ng high school crush niya. Actually, crush niya yon. Hindi lang nasabi sa video. Oo nga. Sinabi niya lang friend, pero crush. O di ba? Super kilig. Testament talaga to the power of God's love working in and through our lives, bringing people together
for His purpose. It's a reminder that God's timing is perfect. And when we let Him lead, mangyayari sa atin yung verse sa Bible na He makes all things beautiful in His time. If you're watching right now and find yourself in a challenging situation, remember that God can turn your story around too. Trust in Him. Seek Him. Let Him guide your path. O diba, exciting? Naku, Sonja, papunta pa lang tayo sa exciting ganon. part. Maraming nanonood sa atin ngayon, inaabangan ang susunod na story. Nako, ikwento na yan! Konting bitin pa. Mamaya na yan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Gusto ko na lang tumigil, pabayaan ko na lang yung mga modules ko kasi hindi ko naman talaga makakaya. Kailangan kong magtrabaho para makatulong din sa pamilya, di lang sa pag-aaral ko. Wala naman kasi kaming ibang magagawa kung hindi ko gagawin yun. Kailangan kong maging successful para sa kanila. Operation Blessing, together with Orphans Promise, adopted John into their back-to-school program, and he quit his job, not his studies. He focused on his studies and now graduated Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong or nagtulong sa akin para lang ma-achieve ko itong dream na to. Thank you to all our faithful donors and partners. Kaya nga, kung hindi pa kayo member, I urge you to become part of what God is doing through CBN Asia. Please call the numbers on your screen or scan the universal QR code to donate. Nung college, we're studying in De La Salle University sa Dasmariñas, and doon kami nagkakilala, and na-in-love kami, na hindi na namin naisip yung mga magulang namin. We just thought of ourselves. Kaya po, maaga po kaming napasok sa pag-aasawa po. Tumigil po kami sa pag-aaral. Hindi po kami nakapagtapos ng pag-aaral. I was 18. My husband was 21. During that time, nagpapalipat-lipat po kami. Since ang mister ko po is from Las Piñas, minsan 1 week kami sa Las Piñas, and then dito naman po sa Imus. Yung naging pagsasama po namin, palagi po kami nag-aaway, ganon. Salbahe po ako talaga noon. Even nung mag-boyfriend-girlfriend na po kami, talagang nasasaktan ko siya physically. Lagi ako nagsiselos yata sa misis ko during that time. I really regret that. Whenever maalala ko po yung pananakit ko physically, it hurts me. Sana noon pa, maliwanag na isip ko. Actually po, ang una pong nakakilala po sa amin, sa Panginoon, yung nagdala po sa akin sa Panginoon, isang mister ko po. Noong nagtatrabaho po ako, doon na nagsimula yung hunger, yung thirst na dumating sa akin na hindi ko maintindihan. Na kapag may nag-share ng Word of God, nanginginig yung buong katawan ko. Sa Church of God's Miracle, doon po, bago po ako mag-abroad, pumunta po ako dun sa church na yun. At pagpasok po lang dun sa church na yun, hindi ko po makakalimutan. Yung experience ko po na yan na talagang nanginginig ako, lumalakad ako, papunta dun sa upuan, talaga yung tears ko, wala pong tigil. Kaya sabi ko, kaya I was thankful na nakakilala po ako sa Panginoon. Tapos, yung isip ko po kasi somehow is being clouded by, hindi ko maintindihan, parang darkness na hindi ko maintindihan. But after that, nagkaroon na ng kaliwanagan yung isipan ko, nagkaroon po ng direksyon ng buhay ko. Nagkaroon po kami ng kapayapaan. So we found peace sa pagsasama po namin, and naging mas understanding po kami sa isa't isa. I'm not that perfect, pero I know I'm actually walking in the right path. I'm changing for the better. Malaking bagay na po yung nabago sa buhay ko, sa relationship namin ng mag-asawa. Lalo nga na po sa pagtrato ko sa aking mga anak. Nag-concentrate po ako sa pag-aalaga po sa mga anak ko kasi during that time, nga po meron na po akong isang anak, and then yung mister ko naman po, nagkaroon po siya ng pagkakataon na makapag-work sa abroad, so sa Saudi Arabia. 1991, I started working there for 2 years.
As in, bumalik siya from Saudi Arabia, that's the time na parang doon na kami nag-start na maging regular sa pag-attend sa church po. That's the time po din na nag-decide po kami to serve the Lord. Naging part po kami ng music team, naging worship leader po ako doon sa church na ina-attendan namin. Ang panganay po namin na anak, si Mark Kevin po. 17 ako nung pinagbuntis ko siya. 5 po ang anak ko po. Train your child in the way they should go, and when they grow, they will not depart from it. Siyempre po, kapag yung mga bata, nakikita nila na yung mga magulang nila, mayroong pagkakilala sa Panginoon, parang nai-impart din po sa kanila yun eh. Tsaka yung palagi mo silang kinakausap, yung palaging Panginoon yung pinag-uusapan nyo. I know yung mga anak ko po, lumaki po sila talaga na mababait na bata at may pagkatakot po sa Panginoon. Na hindi po talaga mawawala yun kasi iyon na po yung kinagisnan po nila. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, piliin nyo lagi yung mabuti gaya ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Bagamat maaaring may mga situations na di natin mapipigilan, but if you abide in the Lord, you're always on the safe side. Pag meron akong di magandang nakikita sa kanila, sinasabi ko kagad. And I always tell them that I love you. Like kung sinasabi sa mga anak ko yun na mahal ko sila. Na kung ano man yung maganda sa akin, gayahin nila. Kung yung hindi maganda, wag. Ganun po. Lagi akong open sa kanila. Kaya ako lagi yung nag-a-approach sa kanila for me to make sure na yung isipan nila ay ma-establish ng tama. Sa susunod na Miyerkules. When I was pregnant kay Pao, kumakanta pa rin po ako sa church. Siguro po, kaya din po siguro inclined talaga siya sa music kasi pinagbubuntis ko pa lang po siya. Umaawit na po ako sa Panginoon. Unang-una nga, bago nung tinahak niya yung career na yan, kasi uso yung mga ballad nung time na yun eh. Parang sa akin, yung boses niya hindi appropriate. Abangan. Ayun, nakakatuwa naman yung kwento ni Ted and Grace. And syempre, si Pablo, kilalang kilala natin siya, tsaka yung grupo nila. Kahit di natin sabihin yung pangalan. Alam nila lahat. Alam natin, di ba? Talagang national treasure yan ngayon ng Pilipinas, di ba? Alam mo, Sonja, maraming mga young couples dyan na nauuwi sa early marriage. Pero ang talagang issue rito is hindi naman edad eh. Ang tanong na dapat sagutin talaga is, who is at the center of your marriage? Diba? Sino ang author ng rule book na ginagamit nyo sa pagpapatakbo ng inyong pamilya? Kasi alam nyo, even when you have started with a wrong footing, pero kapag pinapasok nyo si Lord sa buhay at pamilya nyo, aayusin niya yan eh. Diba? Ang classic example na nga dyan, ang pamilya nila Ted and Grace Nase. Yes, ang foundation talaga ng pamilya nila Ted and Grace at syempre nila Pablo ay yung Panginoon. And look at the impact it had on Pablo and his siblings. Raised in an environment shaped by godly values, hindi lang siya naging mahusay na musician at performer. And he is also a symbol of resilience at hinahanga ang leader ng grupo, source talaga ng inspirasyon ng mga 18. Sandali, anong 18? Ang 18, Miss Felice. Yan ang tawag sa fandom ng kanilang grupo. Hello, 18! Marami silang nanonood sa atin ngayon. Hello din po sa inyo. Pasensya na, medyo senior moment. Tamang-tama talaga yung verse na nabanggit ni Grace sa Proverbs 22 verse 6. Teach your children in the way that they should go, and even when they are old, they will not depart from it. You know, it's a testament to the influence parents can have on their children, shaping them not just in talent, but in character. Yes, pinaka-importante talaga dyan yung character eh. Pangalawa na yung mga talento at kung ano pa. And so, to parents out there, your influence matters. Your faith and values can leave a lasting impact sa inyong mga anak at sa mga next generation pa nila, mga anak-anakan nila. So to those who are watching, remember that no matter where you come from or what challenges you face, God's transformative power, can reshape your story. Katulad ng pagsuko ng buhay nila Ted and Grace, we encourage you, surrender to Him, and He can turn trials into triumphs. Manalangin tayo. Heavenly Father, lumalapit po ako sa inyo ngayon at inaamin ko, Panginoon, na without you,
my life has no meaning. Panginoon, sinusuko ko ngayon ang buhay ko sa inyo. Kayo ang lumikha sa akin and I know that you know what is best for me. Patawarin niyo po ako, Panginoon, dahil many times I want my way and not your way. Patawarin niyo rin ako sa mga nagawa ko, naisip ko, nasabi ko na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. And thank you that you sent your Son to die on the cross for my sins para bayaran ang aking mga kasalanan, Lord. At ang kapalit ay kapatawaran at buhay na walang hanggan. Panginoon, gusto kong maranasan yung pinapangako niyong buhay na kaaya-aya at masagana. Pasok na po kayo sa buhay ko. Kayo na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Gamitin niyo ang inyong banal na espiritu para ako'y patnubayan mula ngayon. Lord, I surrender my life to you knowing that you know what is best, Father. Meron pa akong mga hindi naiintindihan, but I will trust you because you are worthy. Lord, you are worthy of my trust. This I pray in the name of Jesus. Amen. Amen. And Ms. Felice, we also want to pray for the next generation. Yes. No, Lord, we thank you that the next generation is yours, that you love the young people, Lord. And I pray, God, that you will send them the right people to mentor them. God, yes, their parents and also the right people to mentor them, to teach them how to walk uprightly and love justly. We thank you, God, for them, that the future is bright because of them. Thank you, God, for your love for us and your love for this nation as well. We thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. And as we approach the end of 2023 and the start of 2024, for our country as a whole, manalangin tayo. Heavenly Father, we thank you for the Philippines. Thank you for your love for our nation. Father, we lift up to you all our national leaders, all our local leaders. We just pray for wisdom as we end this year and face a new one. Panginoon, I pray, Lord God, that they will submit to your leadership, Lord, that you will inspire them, Lord, so that we can live lives, Father, that are peaceful and pleasing to you, Panginoon. Lord, bless our people. May they come to know you. Draw them to you, Lord God, who is the only one who can truly satisfy us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace this Christmas. And the coming 2024. God bless you. Happy New Year! Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ngayong Huwebes, alak ang karamay ni Robert upang takasan ang mga paninira dahil sa kanilang kahirapan. Paano magwawakas ang panlalait? bakit hirap si Luisa na magpasakop sa mister niyang si Joshua? Mula high school hanggang sa nagtrabaho ay 24 ang naging nobya ni Rue. Kailan matatapos ang paghahanap niya ng tunay na pag-ibig? Lahat ng yan dito lang sa The 700 Club Asia, Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.